sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Ang mungkahi mga kaibigan na isang party list na gawin tax-free. Ay tama, pagka ho ganyan hong congressman na nag-iisip po ng gawin hong tax-free, maganda ho yan. Gawing tax-free mga kaibigan ng COVID-19 vaccine sa oras ito maging available na ho sa bansa. Ito nga ating kausapin mga kaibigan. Nasa linya ng aming komunikasyon si Congresswoman Angelica Natasha Ko. Congresswoman Ko, magandang hapon. Si Karex Kayanong sa DCME. Good afternoon po, Karex. Good afternoon po sa ating mga listeners. Apo, at may nakuha na po kayong reaksyon o komento sa Interagency Task Force on COVID-19. Kaugnay ho doon sa inyong suggestion na gawing tax-free ito sa COVID-19? Yes, dapat po talaga gawing tax-free ang COVID-19 vaccine. Mm-hmm. Ang kanina po, ang nasabi ko rin, because this is a need, hindi po ito want, hindi ito gusto. Kailangan po ito ng bawat Pilipino. Tama po. So, kailangan po talaga, siyempre, wala naman pong pinipiling, walang pinipiling edad, walang pinipiling community. Lahat po tayo nangangailangan. So, Tama talagang po. dapat lang na tax-free ang COVID-19 vaccine. At siguro kung mas maaari kung hindi na kumita pa ang kung sino man para po makabili lahat ng tao, no, para lahat mabigyan. Priority naman po ay mabigyan lang lahat. Apo, at ang iba't ibang bakuna ay magkakaiba rin ho ng presyo. Kung sakali ito, Congressman, mangyari at malaking tulong ito upang kahit pa paano ay mapababaho yung presyo sa bakuna? Yes, tama po kayo dyan. Apo, at sa paligay niyo, ma'am, mas mapapabilis ba yung mass vaccination na hindi ho dapat patawan ho ng mga tax ang bakuna? Yes, definitely po. Dahil mas magaan sa taong bayan ang pagbili ng vaccine. Whether yung mga iba kasi pwedeng libre, yung iba makakapili sila talaga ng vaccine. Ang point naman po dyan is kung mas mababa, mas sigurado po makakapili. So, mas maganda po na hindi na lang po patawan ng tax ang COVID-19 vaccine. Apo, at sa pagpayag ho ng ating Pangulong Duterte, dun ho sa pagbili ho ng mga LGU ng COVID-19 vaccine, malaking tulong ho ba to kung ang bibilhin ng bakuna ay tax-free, Congresswoman? Yes, definitely po. Mas maganda kung tax-free talaga. Marami din po mabibiling vaccine. Kung ang pera ng LGU at least kung paano, mapapadami pa nila ang pagbili. So, mas marami ang quantity with less money. Ayun po. Apo, at kami nagpapasalamat po, Barangay Health Wellness Party List. Tama ho ba, Congresswoman? Yes po. DHW Party List po, yes. Apo, mensahe po sa publiko, Congresswoman ko. Sa lahat po ng nakikinig ngayon, siyempre isang magandang bagong taon po. Sana mas malusog tayo ngayong 2021. At huwag natin papabayaan ang ating mga kalusugan. Siyempre, andyan pa rin po ang pandemya. So, mag-ingat po tayo lahat. Opo, salamat po, Congresswoman ko. Thank you very much po, Alex. Good afternoon to everyone. Yan ang tinig mga kaibigan ni Barangay Health Wellness Party List. May mentaki mo, meron palang ganun party list. At ngayon ko lang nalaman. Sabi ko nga sa inyo, marami mga party list eh. Hindi mo nga alam eh. Mabuti pa to isang party list na nakausap natin eh. Kaya malasakit, alisin ho yung tax. Ang tanong, papayag kaya? Karing milyon ang pinag-uusapan dyan. Bilyon. At least meron ho siyang malasakit sa ating kababayan na malaking tulong. Kaysa naman yung ilang party list dyan, kapag ka-election, doon mo lang ho naririnig. Doon mo lang nakikita. Rex Kayanong sa Target On Air.